Mga sir, mga ma'am, magandang umaga sa inyong lahat. Binabati ko kayo sa parangalan ng Panginoon. Muli, dumating na naman ang araw ng ating pakikinig ng salita ng Diyos. Ipasok na sa ating mga sarili ang presensya ng Diyos at nang naman nating buong inam ang salitang sasabihin sa atin at tingin natin mabuti ang kanyang sinasabi. Salamat din sa iyo, kapatid na YouTube, Sir Pau. Salamat sa inyo. Ayos lahat ang aking nababasa mula sa sulat mo. Kanya okay. Ang pangalan ko ay Brother Felix Santos. Kanya pwede mo na akong batiin dahil laki fans mo na. Sa aking mga kapamilya, pindutin nyo na rin ang inyong mga subscribe at bell para pasapatuloy-tuloy nating pagganap sa ating patutunan dito sa aking channel sa YouTube. Para wag tayong mara at tayo makakuha ng maraming miyembro pa mula sa ating mga pamilya, kaibigan lahat. Kapatid, walang hanggang pagbati ang binabati ko sa inyo. Magsisimula na tayo. Ang ating aalamin ngayon ay may paunang pananalita na ang katotohanan ng Panginoon. Sasabihin ko na sa inyo, ang katotohanan ng Panginoon ay ito, pero susuportahan ko ng setas. Ang sabi ng aklat ay ang katotohanan ng Panginoon ay pangalan. Tandaan nyo, pangalan. Hindi pwede magsinungaling ito. At salita. Yan ang katotohanan ng tamang pananampalataya na nakasulat dito. Yan dito tayo magtatanong. Dito ang sasagot. Pag tayo pinakinggan natin ang mga tanong at sagutan, darating sa iyo, bababa na sa atin ang banal na Espiritu ng Diyos at mahuhulaan ninyo ang tunay na pangalan. Pagka nangyari ang ganon, ang nangaral sa atin ay sa inyo ay ang Kristo. Hindi ako ginagamit lang ng Diyos para iparte ko sa inyo ang kanyang salita ay totoo. Dadako na tayo sa ating tema ngayong araw, ang katotohanan ng Panginoon, pangalan at salita. May patatoong setas yan. Ito, babasahin ko. Ibasta nyo na ang inyong lapis, pansulat at saka sulatan at ating nananamin ang mga setas na ilang setas na babasahin ko sa bilang patotoo. Mula, uunahin natin susulatan ang salita sa Genesis. Ang kanyang kabanata ay 4 at ang kanyang talata ay 26. Ganito ang sinasabi. 26. Pakinggan niyong mabuti itong salita para kayo magkaroon ng knowledge. At nagkaanak naman si Seth ng isang lalaki. Yung si Seth, anak ni Eva at Adan. Nakapag-asawa at nanganak. At kaanak naman si Seth at ng isang lalaki. At tinawag ang kanyang pangalan na si Seth ay anak ni nagkaroon ng apo. Dito, papakagyan niyo mabuti. At tinawag ang kanyang pangalan ni Adan na Enos. Dumaki na ni Eva at Adam. Noon ay pinasimulan na ng mga tao ang pagtawag sa pangalan ng Panginoon. Maliwanag, sa panahon pa ni Enos, special na sila pinasimulan ng tao ang pagtawag sa pangalan hanggang dumating kay Jacob, kay Esaias, at kay ano ba yan? Yung pangunahing propeta na wala naman. Yung asawa ni Sarah. Pasensya na, may untay na ako eh. Okay.
Pero hindi ha, marunong naman bumasa. Ang patotoo pa ay banta tayo 9, ang babasahin ko yung sa 9. Sa Exodo 9:1, 1,12. Ang salita naman ang sinasabi dito. 1. At binasbasan ng Diyos si Noe at ang kanyang mga anak, at sa kanilang sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami sa inyong kalatan ang lupa. Kay Noe, simula mo ng sinabi ng Diyos na magpalaanakin yung kanyang mga anak. Kaya nung gunawin ng ang mundo, unang paggunaw, naubos ang tao, natira yung mga anak ni Noe. Doon na nanggaling kay Noe. At ang nagparami, yun naman mga anak ni Jacob. Yun ang nasa istorya. Sa 12, at sinabi ng Diyos, ang ating nililinaw ay ang salita ng Diyos. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Talaga na hanggang ngayon kasama pa natin yan. Uulitin ko basa mula sa talata 12. At sinabi ro ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay na kasama niyo sa buong panahon. Kasama natin daw sa buong panahon. Talaga pong totoo. Nako, hindi ng ating nalaman. Ang nalaman natin yung dala ng mga banyaga. Huwag na tayo magsalita. Alam niyo na kung sino ang nagdala ng maling aral natin. Huwag na natin silang pangalanan para wala tayo kung hindi sila magalit sa atin. Unang patotoo. Panahong pangatotoo, pupunta tayo sa Exodo 3:7, 13. Pupunta ako sa Exodo nga pala pupunta, hindi kayo. Sa 3:7, at sinabi ng Panginoon, at sinalita na naman ng Panginoon, akin ngang nakita ang kadalamhatian ng aking bayan na nasa Ehipto, at akin dininig ang kanyang daing dahil sa pag-antag ng kanila, sapagkat tatastas ko ang kanilang kapanglawan. Dahil doon na panglaw ang ating mga kapatid na Israelitas sa bansa ng Ehipto, dahil sila ay inaalila at inaalipin. 12. At kanyang sinabi, sinalita na naman, tunay na ako'y isa sa iyo. At ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka yung nailabas na sa Ehipto, ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Ang lahat ng inilabas ng Diyos sa Israel, sa Ehipto, yun yung mga Israel, tayo ay kasama dyan. Tayo ay Israelita din. Miyembro natin yan. Mga inong ating mga ninuno. May utos sa atin na maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Ano ba yung bundok? Yung unang letra ng salitang Ama. Ang A. Tignan nyo ang korte niyan, ang ano niyan, korteng bundok. Madalang ang nakakaalam niyan. Yun ang pinapaliwanag ng Biblia. Ang kasama niya, may kasama pa mga ibang letra yan. Okay. At babasa naman tayo, nasa Exodus tayo, tutuloy ko na ang basa. 13:15. 3:15. Umpisa natin sa 12 hanggang 14. Diretso na ang basa. 12. At kani sinabi, tunay na ako'y isa sa iyo,
at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo. Pagka iyong nailabas na sa Ehipto, ang bayan at maglilingkod kayo sa Diyos na bundok na ito. Kanya ako malakas ang loob kong magsalita dahil tinanggap ko na ang pagkasugo sa Diyos. Totoo po yun, sugo na ako, may basbas na ako. Nabasbasan na ako ng aming punong pinanong pangkalatan. Natanda pa kami, napirma pa kami ng dugo. Sa balat ang tupa. Sa 13, at sinabi ni Moises sa Diyos, narito, pagdating ko sa mga anak na Israel, at sasabihin ko sa kanila, sinugo ako sa inyo ng Diyos, ng inyong mga magulang, at sasabihin nila sa akin, ano ang sasabihin ko sa kanila? Ito ang sagot naman ng Diyos. Huwag naman maingay. At sinabi ng Diyos kay Moises, ako nga. At sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak na Israel, sinugo ako sa inyo, di ako nga. Ano ibig sabihin niya si ako nga? Sila ba nga? Di tayo yan. Ako nga. Tayo ay Diyos din sa madalit sabi. Yan ang unawain nyo kung bakit kung sabi mga bagay. Yan ang nakasulat dito. Dating tayo dyan. Sa aral na yan. Tayo ay hindi basta tao. Tayo ay Diyos din. Kung Diyos tayo, mananalo ba sa atin ng Diablo? Kanya galit ako pagka kinakakalaban ko Diablo. Ayokong ipatalo yung sarili ko dyan. Kahit paano mangyari, mamamatay na ako. Lalaban pa ako ng hustisya sa Diablo na yan. Andiyan, yun lang aming sa linggo. Ang tema. O mga kapatid, tuloy ang basa. Binasa natin yung Exodo 3:12 hanggang 15. Pupunta naman tayo sa Exodo 20. Ito, bilin. Mahalagang bilin to. Nabasa ko na sa inyo ito yung isang araw. Babasahin ko ulit para huwag kayong makalimot. 27 ng Exodo. Ito ang bilin ha. Huwag ninyong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos sa walang kabuluhan, sapagkat hindi aariin ng Panginoong walang sala ang bubanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Hindi raw pwede salitain sa bibig. Oras na hindi tinanggap ng mga napagsabihan yung pangalan, nagkakasala sila at ang parusa, alam niyo ba kung ano parusa? Nakasulat po sa Levi 14:26, papatayin walang pansala. Babasahin natin yan, maya-maya lang, nandun na ako. Malapit na ako sa Levi. Sa 5:23, atras tayo naman ng 5. Ganun din ang pinapanlab. 5:23. Sapagkat mula ng ako'y 5:23 ng Exodo 23. Sapagkat mula ng ako'y pumaroon kay Paraon nang magsalita sa iyong pangalan, ay kanyang ginawa ng kasamaan ang bayang ito at hindi mo man niligtas ang bayan. Ang Israelita, kanya mahal ng Diyos, kanya ang gumigera sa Israel. Walang nananalo dahil kinagabayan ng Diyos. Hindi matalo-tali ang Israel dahil nga sa Diyos yun sa mga sa Diyos yun Yun ang story ng Israel. Kanya ang Israel ang tatapang. Hindi pwede matalo. Okay? Sana maunawaan niyo sinasabi ko. Ang binabasa natin. Pupunta na tayo sa 2 seta sa Levi. Ang kanyang ating babasahin ay Levi 22. Pupunta tayo sa aklat ng Levi 22. Ako na ang bumisa para makakarami tayo. 22. Ayan. 1. Tapos lundag 32. At sinalita ng Panginoon kay Moises na sinasabi, pinakilala pa yan ng Diyos. Sinalita, mahalaga kasi ang salita.
Kanya ang salita ay Diyos. Ang pangalan ay Diyos. Unang paalaman yan. Hindi yung mga nakatayo na hindi kumikilos. Hindi ako galit ha. Nasarap lang magsalita. Sa 32, ganito ang ipinahayag. At huwag ninyong lapastanganin ng aking banal na pangalan, kundi ako'y sasambahin sa gitna ng mga anak ng Israel. O tayo daw, sasambahin natin sa pangalan. Ako ang Panginoon na nagpapaging banal sa inyo. Magiging banal pa tayo. Kanya, pag talagang papunta tayo sa pagbabanal to. At pag tayo naging banal, makakapasok na tayo ng langit nang wala ng harang-harang. Dire-diretso tayo sa bagong Jerusalem na ipinagagawa ng Diyos. Okay, sa pantalata, babasa pa ako. 32, nandun ako sa Kabanata 24. Oo. Ang talata niya ay 11. Ganito pa ang sinasabi. Panghuling talata na ito. 11. At nilapastangan ng anak ng babaeng Israelita. At nilapastangan ng anak na babaeng Israelita ang pangalan at nilait at si kanilang dinala kay Moises at ang pangalan ng kanyang ina na si Shelomit na anak ni Dribi sa lipi ni Dan. 12. Diretso natin ang basa para maunawa nating lubos. 16. At ang lumapastangan sa pangalan ng Panginoon ay papatay walang pagsala. Walang pagsala ang pagbabatuhanan siya ng buong kapisanan. Maging taga-ibang lupa o maging tubo ng lupain. Papatay ang pagkalmapastangan sa pangalan ng Panginoon. Ano ba yung ibig sabihin papanganin? Pabatuhin sila ng Panginoon. Pababatuhanan sila ng mga tao. Sino ang makalam na ikay nilapastangan ng mga tao ng kalaban ng Israel. Okay. Ang masayang balita at mabiting balita mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Jesucristo. Pasalubungan natin sila ng palakpakan. Palakpak kayo dyan. Pindot ang subscribe for the notification bell para tayo maging karapat-dapat. Kamusta? YouTube channel, Mr. Poe. Salud! Tatawagin na kita. Ako ay fans mo. Batiin mo na ako dyan sa iyong mga pabati. Sana nakikinig ka sa araw na ito. At gusto kitang maging kasama. Gusto kitang maaralan ng lubos. Dahil ikaw ay may bibig. Matapang. Napanood ko yung dakdak mo kay Kiko. Ay, nag-iihit ng ang tapong mo pala. Okay yan. Mabuti kang tao eh. Lumalaban ka sa masama eh. Ay di mabuti kang tao. Ay yung mga yung taropa ng dilawan na yun eh. Puro palaban sa nakapapahamak pa. Hindi nakapagtutulong eh. Okay. Mr. Poe, salud. Salamat sa iyo. Binabati kita sa pangalan ng Panginoon. Pinupuri ko ang iyong kagalingan. Hindi naman lahat. Ang ating pagkanak magaling ay yung Diyos na ating pinag-aaralan. Makinig ka mabuti. At lahat ng punta mo, hindi ka lalo masusundak. Lalo kang tatapang. Dahil nasa atin ang Diyos. Aking mga kapamilya, Santos, Victorino, Reyes, Cruz, lahat ng kapamilya kong nagmamahal sa akin ng Barangay Santulan at ng buong Kapasigan, mga Kapasigan, magandang umaga sa inyo lahat. Makinig kayo sa sinasabi ng inyong kababayan. Araw-araw, hindi ako lalabag pag hindi ako napagsalita ng salita ng Diyos. So yan. Hindi ko alam bakit. At bilang ang patataok sa inyo, ako po ay 87, mag-88 na ako sa Mayo. Alam po ba ninyo na ako ay na-COVID na rin? Pero 1 linggo lang tinagal sa akin yan. Tanggal yan.
dahil ako ay mayroong kapangyarihan umawat ng mga salot. Naku, ayoko kong magdiban, dahil papagalitin ako dyan, pero may panlaban tayo dyan sa mga salot-salot na yan. Nasalaan. At yung ano, di ba, ang Dabiguan, matagal nang nabalita, nakadad niyo bang natuloy? Hanggang ngayon, hindi. Hindi matutuloy yan dahil inaaawat siya ng panalangin, ng dasal. Kanya matuto tayong manalangin. Iadres natin sa Diyos. Hilingin natin na huwag maganap. Ang Dabiguan, napakaraming sisira, patayin niyo at sisirain. Okay? Ang sarap ng aral talaga. Pinupuri ko kayo. Salamat sa inyo lahat. Mga aking sasabihin ko na, kahit baka hindi ako kakamli, aking mga tagahanga. Ang inyong tikagpagsalita, ang narating ko lang, 5th grade, hindi pa natapos. Ipinagbulak-bulak ko lahat yun. Lahat ng buong araw, pumasok ako sa Roosevelt sa Pasig. Pero sa katotohanan, nakaabot ako ng mataas na kalagayan ang aking sarili, lalo na ang katotohanan ng salita ng Diyos, yung kayamanan sa langit na sinasabi. Marami, 7 po ito, 7, ganito kakapal. Lahat yung puno. Sa kulang-kulang 40 taon na aking tagabasa ng aking pinunong pangkalatan. Pinasasalamatan ko ang aking pinunong pangkalatan, si Ray Ada Mendoza, si Sir Oam. Sir Oam, kamusta ka na? Ako ay hindi pwedeng magpantay-dalawang pa ako. Malakas pali ako araw-araw. Ang COVID, hindi makatago sa akin. Pagka nakitinitirada, naaawat ko kagad. Sa isang bagay na nalaman ko, yung katotohanan ng salita. Ang masayang balita, mabuting balita, mula sa Diyos na ating Panginoon, siya nawa. Bukas naman uli, ha? Okay.